Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topa Show! Ahoy! Naku, napakagandang araw ho sa inyo lahat. Talaga napakaswerte ko ngayong araw na to. At marami tayong mga experience na hoping merong makatugon sa ating pangangailangan. Ayan, alam nyo naman ngayon marami yung problema ang tao. Hindi lang po kayong may problema. Kala nyo kami sa media, may problema rin. But anyway, sa ngalan pa rin po ni Attorney Ferdy Topacio, ako pa rin po si Juvie de Guzman. Tao lang, yan. Alam nyo naman, pag tao lang talaga, lahat ho ay nararamdaman. Ang sakit na nararamdaman din po ninyo, lalo na yung mga laging tumatawag sa akin. Pare-pareho lang ho tayo may problema. Pero sana, ang problema ay dalhin natin sa tama, sabi nga po. At alam niyo po, muntik ko akong di makarating ngayong araw na to, no? Sa ngalan pa rin ng ating kapatid, dahil una-una, hindi rin ako makakontak. Ewan ko ano nangyari. Kahapon pa ho yung cellphone ko, hindi ko makontak kahit sino. Dahil nga po, ito po'y nakapunta ho tayo sa isang lugar, walang signal. I don't know ayoko nang banggitin yung pangalan ng lugar na yun kasi lagi ho ako doon, pero nagtataka ako kahapon, wala talaga akong ka-signal-signal. Ito yung problema natin, signal di ba? At sana, no, hoping, nako, ito sanang sabi ni dating senator, huwag na natin banggitin, sabi niya. Okay, sige. Huwag na lang natin banggitin. Pero sabi niya, ay gusto niya happy ka. Ayan, paano tayo magiging happy kung ganun yung sitwasyon natin? Kasi nga, lagi hong nakasalalay ang ating pangangailangan. Alam niyo ba, napaka-importante sa atin ang komunikasyon. Pero salamat po at medyo bawasan yung aking tension dahil sa aking kaibigan, yan, si Juday. Salamat sa'yo dahil kahit papano naibsan yung ating, alam mo minsan kasi pag wala kang yung agad-agad na solusyon, parang gusto mo kausapin ka agad. Well, kanina po kung alam lang po ninyo, naranasan nyo na po ba ito? Na yung kayo'y paalis na, no? Kumbaga, kapos na yung oras dahil ako po sa inyong hindi nalalaman, ayan, ako po'y caregiver na aking mahal na ina. Bago ako umalis ng bahay, I see to it na lahat nagawa ko na para sa aking mahal na ina. Yan. Yan ho talaga. Kailangan bigay niyo lahat yung pangangailangan niya kasi yung anak ko natutulog, syempre, dahil galing din siya sa trabaho. So, bago ako umalis naman, yun nga ho, piniprepare ko lahat. At syempre, supposedly nga, gustong sumama Sabi ko, sige ma, sasama sana kita, no? Kaya lang, medyo mahirap pa siyang lumakad. But anyway, yun po yung mga isang problema ko. Nung ako nagbukas ng gate, na-shock ako, may isang coaching nakabalandra doon, mismong sa harap ng gate namin. Pero, ang hindi ko maintindihan, ni isa sa mga kapitbahay namin na tinanungan ko, ultimo, yung Homeowners Association namin, homeowners, take note pag sinabing Homeowners Association, dapat alam ng mga bahay, di ba? Yung mga bahay-bahay na yan. Tinanong ko rin yung mga neighbor namin. So, in other words, walang nakakakilala, walang nakakaalam. Sino yun, di ba? Sino yun na talaga? So, nangyari, ako po'y supposedly dapat medyo relax ako ngayon dahil pagod tayo, puyat tayo, wala tayong ginawa magdamag kundi alagaan yung aking mami dahil iba ho talaga yung may elder kang kasama. Naku, sana naranasan nyo rin. At ipaalam nyo nga sa akin kung paano ang tamang pangangalaga. Yan. Pag naririnig ko ang mami ko na tumatawag sa akin, di ba? Dahil may masakit sa kanyang katawan, agad akong tumatakbo. Ganon din ho ba kayo? Yan. Dapat bilang isang anak intindihin nyo rin kung sino man yung mga mahal nyo sa buhay na may problema. Ako kasi ganon. Pag narinig ko yung pangalan ko, tinawag na ako kasi mami ko, inilapit ko na po siya sa mismong gate para ho naman alam nyo ho, ilang beses na kaming na-emergency at sa awa naman ng Diyos, natutulungan naman tayo ng ilang mga kaibigan natin, kaagapay natin na walang bayad, natutulungan tayo at sila po ay dumarating agad-agad yan.
So, nagpupunta kami ospital, emergency, di ba, ganon. Pero this time, no, itong araw na to, kontakin ninyo, advance nga ako dumating, gustong-gusto ko laging maaga, yan, para hindi ako malate. At hindi lang po yan, para sa programang ito, meron tayong mga ilang, mga importanteng sasabihin, di ba? Pero mabuti na lang din at ang production ay handa rin namang umagapay sa atin. Kaya salamat sa ating CAs, yan, salamat sa kanila. Ayan, ganun talaga ang buhay. But anyway, that's life. Sana po nga kung may makokontak tayo na pamunuan ng MMDA na pwedeng magsalita. Kasi alam nyo, si Colonel Bong Nebriha, dati po kasi yan takbuhan talaga namin pag may problema. Sa kanya kami nakikipag-usap pero hindi ho namin siya ngayon pwedeng tawagan at hindi ho siya pwedeng magsalita ngayon dahil syempre hindi na po siya pwedeng mag-explain, no? Wala na tayong pwedeng madaling lapitan. Ika nga. Kasi sa isang banda, kapag tayo sa media ay may problema, inaalam muna natin doon sa eksperto. Yan. Ganun ho. At nagkataon po, siya po kasi noon ay, ayaw ko lang ngayon, no? Siya po kasi noon ay advisor namin sa NCRPO Press Club. Yan. Anyway, thank you so much. Kung sana kung pwede siyang tawagan, kaso hindi na raw pwede pala. Anyway, mamaya maghahanap tayo ng malalapitan natin kasi po hindi ko tatantanan itong nangyayari sa akin. Kasi kung hindi ho kotse ang nakaparada sa harap ko, yung labasan mismo ng garahe hindi ho kotse, ang lumalabas po dyan ang humaharang sa amin, yung mga jeepney pagkahaba-haba, alam niyo po ba, yung talagang wala na makakadaan. At hindi pa ho nakukontento yung mga truck na magdi-deliver o kaya naman yung mga truck na dami ko hong abala talaga. Kulang na lang tumakbo akong barangay captain, no? Kaya lang, hindi ko gustong tumakbo sa ganyang papel kasi kailangan kong unahin problema ng pamilya ko bago problema ng komunidad. But anyway, nakakatulong naman din tayo, sabi nila, dahil kahit papano, ano man yung problema doon sa lugar namin, ay kahit papano, na idudulog namin doon sa dating barangay. Hindi na sa barangay ngayon. Kasi sa dami ng mga hindi natin kilala pa, wala pa ho akong pagkakataon na siguro isa-isahin natin sila. Yun ang tamang paraan. Sabi nga po ng isa naming kaagapay din. Ang tamang paraan ay tayo po'y lumapit muna sa barangay. Oo. Pero kapag ang barangay ho ninyo, di ba? Kapag ang barangay ho ninyo ay halos wala kayong nakikitang aksyon at positibong resulta ng problema, ay sorry na lang, di ba? Sorry na lang. Talagang ganun. So siguro, wag naman sana tayong umabot sa hindi magandang usapan kasi sa aming hong lugar, napakababait ng tao. Mababait yung mga neighbor natin. Kahit na yung iba dyan ay nangungupahan lang, mabait naman ho sila. Ang hindi ko lang nagugustuhan minsan, yung mga hindi taga-riyan na nag-iiwan ng sasakyan nila. Minsan ho, ganun ho nangyayari sa amin Yung hindi ho taga-aming lugar, ay iniiwan ang sasakyan ng kung sinong tao. Medyo mahirap yun, di ho ba? Para bang nagtatago kung saang lugar siya nakatira. Tapos, ang masakit pa nito, kung kayo alam nyo ho yung mula Maynila hanggang Quezon City, di ba mahaba ho yun? Kung ang pinaradahan ho niya ay Maynila, hindi ho siya kilala dun Sa Manila siya pumarada. Tumapat pa siya dun sa gate ng nakatira. O, di ba? Sipin ho ninyo. Pagkatapos siya pala ho, after the incidents, dati, ito naman, kinukwento ko yung mga dating sitwasyon. Ang nangyayari po, siya pala, napag-alaman namin, nakatira sa Quezon City. Mantakin nyo, from Manila to Quezon City at hindi namin kilalang tao. Ito yung mga nakakatakot. Kasi hindi nyo alam kung anong mga plano ng mga taong ganito, di ho ba? Dahil alam naman ho natin na marami hong mga peligro ngayon. At ang karamihan ng mga bad boys ay yung mga taong wala nang halaga ang buhay nila. Ayan, syempre, pag walang halaga, di ba, bad boys yan. So, usually, ganun po. At yun po ay isa sa mga inaayos naman ho natin. Nakakatulong naman ho tayo. Lalong-lalo na kapag yung nagre-refill ng
truck ng bumbero, di ba? Yang mga yan, hindi dapat naaabala yan, di ba? Pero dahil nga ho sa mga unwanted car, unwanted vehicle na basta na lang pumaparada kung saan-saan, ito ho yung nakakasakit ng ulo, no? Kala ko nga ho, itong April katapusan ay mababawasan na yung mga jeepney na hindi consolidated, no? Pero sa tingin ko parang walang nangyari. Parang as is pa rin. Anyway, good for all of you kasi tayo naman ho ay kung ano yung batas, ay doon tayo sumunod. Yun ang importante. At hindi ho pa pwede na kung ano-ano na lang yung gagawin natin, di ba? Sumunod lang tayo sa proseso. Yan. Ang gobyerno po ay merong batas, yan. Ang tao ho ay may batas, kaya kailangan sumunod do tayo. Kaya dun sa ating kapatid, yan. Okay, salamat po sa inyo. Anyway, eto naman, meron pang ilang mga kaagapay natin ang nagtatanong, naku, grabe kayo. Nagtatanong sila, ilan sa mga nabasa natin mismo dito sa, Filipino Mirror, sabi nga po, maging batas na kaya ang diborsyo sa Pilipinas. Alam nyo, nakakalungkot na isipin na marami hong mga young mother, ang dahil sa pamahiin, sabi nga nung araw ho kasi, no, sa panahon ho ng mga matatanda, yan, mga panahon namin, alam nyo naman, kailangan po na tayo po ay mahawakan nga lang yung kamay, kailangan maging ano mo kagad, maging asawa mo kagad, mahalikan ka kagad, hindi pwede yun. Hindi rin pwede na mabuntis ka hanggat di pa kayo nakakasal, no? Noong araw, yan. Ngayon ho, Diyos ko po, mas marami ho ang mga kaawa-awang nanay na nabuntis na ng maaga. Wala namang asawa. Di ho ba yung mga ganon? Marami rin ho ang mga pinangangambahan ng mga nagmamahal na magulang. Siyempre, ang mga magulang ayaw nila na kahiya-hiya yung kanilang mga anak. Usually, hinahabol nila yung tatay nung nakabuntis, di ba? Hinahabol nila yon. At yung iba ay pilit na ipinakakasal. Pilit kasi ayaw nung lalaki, loko, di ba? Ayaw niyang pakasalan yung taong nabuntis niya. Pero siya ay nakialam, di ba? Pag ang isang tao ay nakikialam sa kababaihan, nako, siguraduhin nyo na po yung mangyayari. Kaya yan po yung ilang mga dapat nating alamin, no? So, ilan yan sa mga ating hinahanap ngayon. At dahil nga ho dito sa balitang ito, ayan, sabi nga po, ang mga batayan ng absolute divorce na nakasaad ho sa HB 9349, kabilang ang mga legal separation, ang annulment, psychological incapacity, irreconcilable differences at domestic abuse, ay sumasalamin sa komprehensibong pamamaraan na ginamit ng panukalang batas. Alam niyo ho, sa lahat ho ng mga nasabi ko kanina, ang pinakaayaw ko yung domestic violence, no? Marami ho kasi akong nasasaksihan actually, no? At minsan ko na hong pinigil yung pananakit na ginagawa ng lalaki doon sa babae. At minsan naman, nangyari din na sinubukan ko pigilan ang pananakit ni babae sa kanyang husband. Merong ganun So, ibig sabihin, hindi lang babae ang nagkakaroon o nakakaranas ng domestic violence, kundi pati na rin ang mga kalalakihan, hindi lang babae, no? At ito ho ay maling-mali. Maling-mali na kayo'y nag-asawa, pinakasalan ninyo at nagpakasal kayo, either way, no? Maling-mali po na kayo po ay mananakit ng asawa ninyo. Yan, maling-mali ho yun. Kung kayo po ay nasa mga nasabi ko, ngayon pa lang ho, itigil na po ninyo yan. Minsan sa nasaksihan ko, sa mismong barangay, ako po dumadalo rin sa mga sinasaksihan natin yung mga hearing-hearing na yan. At meron tayong nasaksihan yung tricycle driver, kawawa ho, ito po sa Antipolo Rizal. Mantakin nyo, binubugbog siya ng misis niya. Sabi ko, ma'am, huwag kayong manakit. Ano bang problema ninyo dyan? Sabi niya, ang sabi ko sa asawa ko, bigyan niya ako ng 500. Ang binigay sa akin, 100 lang dahil yun lang daw ang kita niya.
Ay, naku ma'am, sabi ko, nananakit na kayo ng dahil lang sa pera. Sabi kong ganon. Ngayon, ito po ang maling-mali. Akala ho kasi ng iba na kapag nagpakasal na si babae kay lalaki at ang akala rin ni babae o ni lalaki, kapag siya ay pinakasalan na, ay karapatan niya na yun manakit. Yan. Ito, tatandaan natin mga kaibigan, hindi po tayo pinakasalan o kayo ay nagpakasal para kayo ay saktan ni babae o ni lalaki. Huwag kayong papayag. Ang gawin nyo, paano yun? Paano daw? Sabi ganon. Paano tayo makakaiwas sa pananakit ni babae? Di ang ginawa ng lalaki. Dahil nga po, hindi sapat yung kanyang binigay. Diyos ko po, maliit na halaga. Nung makakasakit ka, baka mapatay mo pa yung asawa mo. Huwag naman, di ba? Huwag namang umabot sa ganon. So, anong nangyari? Nagtago tong tricycle driver. Nagtago yung lalaki. Kasi nga, wala namang third party, wala namang ibang babae. Hindi lang talaga daw niya kaya na makapagbigay ng 500 araw-araw sa misis niya. Bakit kailangan manghingi ng 500? Ito pa lang si misis, dahil siya ay namamasukan din, ang ginagawa daw niya ay yun daw yung pinang-aalmusal nilang pamilya. Sila po ay may mga anak na maliliit pa at ang nagbabantay nga yung kanyang nanay. But yung 500, hindi pa ba kasya yun? Diyos ko, ang laking halaga na nun, 500 araw-araw, masahol pa sa Alam niyo yung government employee nga konti na lang. Ano na yun? Salary wage na yun. Pero sa nangyayari po ngayon, mantakan nyo isang babae na nambugbog sa kanyang mister dahil lang sa kakulangan ng pera. So, ito po yung ilan sa mga personal nating experience ukol doon sa mga nakikita natin. Nakakalungkot na ang tatapang na ng mga babae, di ba? Pag kulang ang pera ni mister, binubugbog si lalaki. Okay. Wag naman sana tayong ganon. Anyway, ito po naman ay paalala lamang sa lahat ng mga nakakalimot dahil hanggat maaari, naku po, eto na. Pagdating naman sa Facebook, sa social media, wow, maraming nanliligaw sa social media na lang. Ayan. Si lalaki ay nanliligaw sa social media. Hindi na sila nagkikita sa social media. Nakikita sila sa video call. Ayan. Yun na yung pagkikita nila. Okay. Doon naman sa social media na yung guys, eto na yung masakit. Si babae, sinasagot niya si lalaki sa social media pa rin. Maling-mali po yun na kayo'y nakikipagrelasyon sa social media. Bakit? Eto na. Nung sila ay magkita, ilan sa mga maling nangyayari, ay nung sila'y magkita, since na sila'y nagkasagutan na sa social media, eto yung mga problema ng ating mga magulang. Eto naman si ate o si babae, ay ina-assume niya na yung na-meet niya for the first time in her life ng totoo, ng face-to-face yung na-meet niya, ay feeling niya, yun na nga talaga yung kanyang boyfriend. Yun na nga talaga yung kanyang mahal sa buhay. Yan, maling-mali. Alam niyo po, eto nga ho yung hindi ko na maintindihan. Bakit ho nagkakaganon? Ito ho ba'y epekto ng ating vaccine? Yan. Nako baka nga ho. Kasi alam niyo ho, sa aking nasaksihan, mas marami ho ang naging problema nung nagkaroon tayo ng vaccine. Ito po'y pagsunod sa DOH na ginawa po nating lahat, no? Meron mang nakaligtas na hindi ho sumunod, sila po'y hindi ho natin alam kung ano magiging resulta, pero sabi nila, pag kayo po ay na-injectionan ng mahigit sa 2 taon, ay ligtas na daw po kayo. Ayon yan sa ilang eksperto, mga doktor na nakausap natin. But then, ito po ay hindi natin masasabing totoo, pero mag-ingat-ingat po tayo. Siguro yung ugali medyo maraming nagbago after ng pandemic. Pansinin ho ninyo ang mga miyembro ng inyong pamilya. At mamaya pa pag-usapan natin yung mga ukol dyan, talagang nakakasakit ng ulo. Unang-una, yung problemang tulad nito. So mga kaibigan, time check muna tayo. At syempre, tama na ba to? time check muna tayo mga kaibigan sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio. Dito pa rin sa Yes Yes Yo Topacio, ang oras alas 11:25 ng umaga. Yes Yes Yo Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes Yes Yo Topacio! Yes, ahoy! Yan
kaibigan, balik na naman tayo sa ating programa. Yes, Yes Show Topacio. Sa ngalan pa rin po ni Attorney Ferdy Topacio. At syempre, ang oras po alas 11:37 na ng umaga. Ayan. At syempre mga kaibigan, alam nyo naman ho, tayo naman po ay nagpapasalamat dito sa mga nagre-react, no? Nagre-react sa aking account. Ay alam nyo ho, ang sabi nga ang mga bata kasi kapag hindi binantayan daw ng kanilang mga magulang, ay dun daw po nagkakaroon ng karelasyon. Siguro naman minsan hindi natin masisisi, no? Ang mga iba na sinisisi yung magulang, pero alam niyo po, sa akin in my own opinion, hindi po yan tama, no? Ang mga bata po, lalo na siya'y tumungtong na ng edad 13 pa lang may isip na ho yan. Hindi na ho yan kailangang bantayan. At minsan, syempre, sabi nga na iba kung ano nakikita, yun ang ginagaya. Kayo ho ba'y sang-ayon dyan? Yan. Sa mga reaction po ninyo, ako po'y nagpapasalamat, pero hindi po ako sang-ayon na kung ano ang puno ay siyang bunga. Ngayon ho, iba na. Kapag kayo po ay nagtanim ng santol, ay pwede hong tumubo ng manggayan. Nakakita na ho ba kayo? Ayan, meron nung gumagawa niya, no? Talagang pinaghahalo ang bunga ng santol at ng, sabi nga po pinaghahalo ang buto ng santol sa buto ng mangga. At pag yan ay tumubo, nagiging halo na talaga sila. But then para sa akin, no, hindi ho natin pwedeng sabihin na kung anong puno ay siyang bunga. Kasi ho, marami ho kong kilala na mabuti ang kanilang mga magulang. Mabuting anak yung kanilang magulang, ha. Sila po'y hindi po sumusuway sa utos ng kanilang magulang din. Di ba? At ngayon, ang mga kabataan, karamihan ho talaga, hindi ko na maintindihan saan ho sila humuhugot ng hindi magandang GMRC. Okay. Kadalasan, kung papansinin po natin, ang mga kabataan ngayon, mas gusto pa nilang nagsasabi ng problema nila sa mga barkada nila. Okay. Yung mga barkada na hindi naman po pinagpilian, basta nakasama lang sa kung saan, naging kaibigan, kasamang kumain, barkada na. Magkaibigan na sila. Ngayon, pagdating naman sa mga personal na bagay, naku po, ito po'y nakakalungkot. Personal na bagay nila, kinukwento na doon sa mga nakilala nila kung saan-saan lang. Ito po, it's a big no-no para sa akin, no? Kung ako po'y may anak na ganyan, talagang hindi ko siya tatantanan. Kailangan talaga mga kaibigan, tayo pong mga magulang, minsan, no? Talaga namang, minsan alam niyo naman, pag magulang na, di ba? Medyo may edad na yan. Hindi naman lahat ng magulang ay malakas. Meron na rin yung problema. Meron na rin health problem, di ba? So, kadalasan, nagkakaroon na nga ng psychological problem. Yan. Kaya nga po, yung psychological problem na yan ginagamit ng mga gustong makipaghiwalay kay Mrs. o gustong makipaghiwalay kay Mister. Ganun yung nangyayari. But then, mga kaibigan, ang sa akin lang, yung kasalanan ng anak ay hindi po pwedeng sasabihin dahil sa magulang. No. Marami ho kasing magagaling na magulang, matitino na magulang. Sila man ho ay hindi masyadong inalagaan ng kanilang sariling magulang, pero lumaki ho silang mabuti. Example ko lang po sa inyo yung nakilala natin sa Japan na isang Hapon. Siya po'y nakapag-aral hanggang grade 6 lamang, ha? At siya po'y umani ng maraming batikos. Grade 6 lang daw kasi. Puro insulto, puro panlalait. Nako, ngayon ho sa buhay ho natin ngayon, marami hong mga magagaling din sa media na mahilig manlait, di ba, ng kanilang kapwa. Nakatungtong lang sa isang magandang estado, hindi mo na silang ma-reach. Meron hong ganon. Kaya yung ugali ng tao, hindi ho natin masasabi talaga Kaya ho, hindi po ibig sabihin na sila'y nakatapos. Sila po'y henyo na. Marami hong nakatapos pero hindi naman henyo. Sila po ay marunong lang magdala ng kanilang pagkatao. Kaya ang isang respeto po ay makikita po natin dun sa mga tao na hindi masyadong nakapag-aral o nakapag-aral man, pero patuloy ang kanilang respeto sa kapwa. Yun po yung ating titingnan. At pipiliin po natin ang barkada ng ating mga kaibigan. Ako naniniwala ako, mas higit na pinaniniwalaan ko ang tell me who your friends are and I will tell you who you are.
Ganun lang. Kapag kayo po ay merong mga kaibigan na alam nyo na, yan, swerte ho ninyo. Kapag matitino ang nakuha ninyong kaibigan, hindi siya inggitero, hindi siya inggitera, hindi siya makwento, hindi siya chismosa, hindi siya chismoso, swerte natin yun. At kung tayo ay nakakita ng isang tao na mahirap man ang buhay pero nagsisikap, hindi man siya nakatulog pero pumapasok ng tamang oras, yan, may mga ganon. At hindi man siya, sabi nga maraming mga klase ng problema lalo na sa ating henerasyon ngayon. Nagtataka ako, wala na nangyari. Puro na lang traffic. Di ba? Kahit saan tayo mapuntang lugar, grabe ang traffic, no? At minsan, eto pasensya na ho kayo, MMDA. Kapag kayo po ay nasa kalsada, MMDA, kayo po mismo ang nagiging cause ng traffic. Sa aming lugar ho, ganun. Kapag merong MMDA dyan sa Commonwealth Avenue, ito based on my own experience. Wala akong kinalaman ng istasyon. Wala akong kinalaman ng produksyon. Ako po'y nagsasalita base sa aking karanasan. Ako po'y matagal na ring driver, no? Pero nakakalungkot na hanggang ngayon, yung mga tao na marunong naman umintindi, marunong naman bumasa, di ba? Pagkatapos sasabihin ng MMDA, huminto ka. Kahit na may stoplight, huminto ka. Ibig sabihin, dapat pula ang ilaw ng traffic light kung ikaw ay pinapahinto ng MMDA. Aba, kadalasan kahit na kulay, green pala, kahit na kulay pula ang ilaw na ginagamit para sila ay diretso, eto nga ho nangyayari. Mali na ho, hindi na ho maganda yung nakikita natin. Kapag stop, dapat pula ang ilaw. At pag may MMDA doon, kadalasan ginagawa nilang go ang pula. Sa atin, may mga special naman yan. Naiintindihan ko minsan yan, na sinasabi nila kaya nila pinagogo kahit pula in case of emergency. Pero this time, wala hong emergency nangyayari. At wala rin pong gobyerno na mga opisyal na gobyerno ang dumadaan. Yan ang tingin nating emergency dahil pag sila ang dumaan sa kalsada, sinasara ang kalsada. Dito po sa Ortigas, ganun ho nangyari Inabot kami ng isang oras na nakatenga na hindi natin alam kung sino yung dumaan. Yung pala may dumaang VIP. Pero hindi natin alam kung sino Hindi ko nababanggitin. Siyempre, may wangwang, may number 8, may, alam nyo na, eto ho yung nangyayari. Ganun na ho ba ngayon? Hindi ko na maintindihan. Ganun na ho ba talaga ang buhay natin dito sa bansang ito? Ay, tanong natin yan sa mga eksperto. Okay, time check muna tayo mga kaibigan at antabayan na natin ang ilang paalala dito sa ating himpilan. Ang oras po, alas 11:45 ng umaga. Babalik po ang Yes Yes Show, Topacio. See you later! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Ayan, naku, maraming salamat po. Yan, welcome sa ating last episode. Siyempre dito ho sa ating segment na to. Pagbati, yan. Sabi nga po ng ating kapatid, kailangan batiin natin ang lahat ng mga nagpapabati. Ayan, baka maiba na naman yung aking diction Maiba yung aking sasabihin. But anyway, takot ako sa diction ni partner attorney Ferdy Topacio. Alam niyo naman yung diction nun medyo malambing. Okay. Anyway, salamat po sa panonood. Ayan, thank you po sa ating mga kapatid. Ayan, Kuya Eric Baldecantos, thank you so much. Si LF, ayan. DJ, salamat po sa inyo. Freddy, salamat. Shane, salamat. Yan, Joseph. Salamat po sa inyo mga kapatid. Yan, yung ating grupo dyan sa Margo. Salamat po sa inyo. At hindi lang po yan, maraming salamat din sa ating President, CEO, yan, ng Margo. Salamat po sa inyo. At hindi lang po yan sa ating CCW National President, Sir Jigs Magpantay, yan. At ang News Director dyan naman, si Rolly Garcia. Ayan, laging active to si Kuya Rolly.
Hindi tayo makakaisa dito. Magaling mga tuwiran. Anyway, mga kaibigan, ay ngayon naman po, ipagbati pinapaabot natin kay Sister Veronica. Yan. Salamat sa iyo, Veronica. Yan, kita mo naman itong ating kaibigan, Veronica Estrada Lim. Siya yung siya yung aking advisor. Sino yung mga guest ko? Salamat po sa kanya. Salamat din kay Kong Egay Erice. Yan, Jap Castro. Kay Senator Ping Lacson, hello po. Salamat din sa inyo, sabi niya. At syempre, para ho doon sa mga kung kayo po may problema sa inyong kalusugan, agapan daw ito. Okay, tama naman yan. Okay, hello din kay Doc Melvin Villaruz, kay Sir, hello, kay yes, Junie Villaruz, salamat po sa inyo. Hello din kay Eileen Paras Flores, yan, salamat po. Kay Albert Iglupas sa inyo, salamat. Rainsam, MJ Jevan, salamat po. MB Evangelista, Doc MJ Evangelista, salamat po. At si Catherine Alamon ng Marikina City, salamat po. Barbie Claire Navas, Eagle Tango Echo, salamat po sa inyo. At alam nyo, pag nanonood kayo, dapat kayong pasalamatan. At hindi lang yan, si Daisy Vente, salamat po. Si Barangay Captain John Michael Ahero. At sa lahat ng mga, organista ko to nung ako'y maliit pa. Teenager pa ako, Meru Pianisto. Ayan, tumutugtog daw siya sa mga mall. Salamat po. At nandyan din si Tiger Ben Latayan. Salamat, Sir Tiger. Salamat po. Siyempre, hello din sa lahat ng mga taga Metrovision. Salamat po, Sir Marlon ng G-Fox. Yan, sa inyo pong lahat, maraming salamat. Alam nyo, kanina pinag-uusapan natin yung young mother. Maraming pumapalag, no? Young mother. Huwag kayong pumalag kasi naman, kung hindi kayo nabuntis, hindi kayo magiging young mother. Kaya kayo naging young mother kasi maliit pa kayo o bata pa kayo, ay nagkaroon na kayo ng anak. Yun. Hindi naman masama maging young mother. Kasi minsan, hindi naman din kagustuhan, maagang na in love. Yan. Kapag maaga kayong na in love, yun ang problema. Ayan, talagang mahirap daw pigilin ang maagang magmahal. Pero dapat, mas maaga, mas maganda kung handa si lalaki. Yan. Di baling nagmahal ng maaga, pero handa. Alam nyo, ang pag-aasawa, hindi yan madali. Lalong-lalo na kung wala kang trabaho, di ba? Wala kang trabaho, wala kang maipakain sa magiging anak ninyo. Wala kayong bahay, nakikitira lang kayo, di ba? Mahirap yon kapag kayo nakikitira lang sa magulang. O kaya naman, hindi kayo nakikitira, pero pinatitira kayo ng magulang nyo, okay rin lang din. Pero make sure na kayo po'y nakakatulong sa inyong mga tinitirahan. Yan. Marami kasi nakikitira na nga kayo kung ano-ano pa yung mga hinahanap ninyo. Maraming ganon. Kaya huwag kayong maghanap kapag kayo nakikitira na, di ba? At mag-ingat din, lalong-lalo na yung mga hindi marunong magbayad ng upa. Sabi nila, hindi kayo marunong magbayad ng upa, huwag kayong mangupahan. Makitira na lang kayo. Ganon lang daw po yun. Naku, wag naman. Makitira na lang daw. Kasi marami talagang ganon, no? Ewan ko ba? Uupa sila, hindi naman pala kayang umupa. Tama, makitira na lang kayo sa mga pamilya ninyo, sa mga magulang ninyo, o kaya naman sa mga kamag-anak ninyo, kaysa nangungupahan kayo, tapos 3 months na, 6 months na, 1 taon na, hindi kayo nagbabayad. Dapat talaga wag na kayong magstay sa tinitirahan ninyo. Nakakaawa naman ho ang taong nagpatira sa inyo. Yun ho yun. At napakaraming yung mga sumbong-sumbong. Ayan. Yung mga sumbong-sumbong ninyo, hindi ho natin matutugunan yan. Kailangan talaga si attorney dahil alam nyo ho, kapag legal matter, kailangan abogado. Hayaan nyo po at pagkaminsan magkakaroon din tayo ng mga ilang friendship na makakadala rin dito. At siyempre, ito nga, okay, bawal na bawal po yung no permit, no exam, bawal na. Ayan, Republic Act po yan sa 11984. Ito po ay ukol sa lahat ng eskwelahan. Ayan, hindi na po pwede kayong hindi magpa-exam kung wala silang binayad o kaya kulang ang bayad nila.
Dati kasi, di ba, meron tayong nabalitaan na nagpakamatay siya dahil hindi siya nakapag-exam. Hindi siya nabigyan ng tamang pera ng kanyang nanay o nagpapaaral sa kanya. Yan po yung mga ilang problema na ating pong ikinalulungkot at sana po, no, yung mga suggestion po ninyo, medyo damihan pa ninyo. Mag-suggest po kayo ng ilang pang mga gusto ninyong itapik natin. At hello din kay Katirso Peralta. Yan, salamat po sa inyo, Katirso, at sa ilang mga friendship natin, loob at labas ng bansa. Dr. Cheng, ayan nyo, Dr. Cheng, kasi importante rin sa atin, kalusugan mo, sagot ko. Okay mga kaibigan, tayo po ay magpapasalamat na sa ating mga buhay na bayani. Sabi nga po, yan po yung mga tumutulong sa atin sa produksyon. Salamat po kay News Director Judith Estrada Larino, Desk Editor natin si Sir Drew Nasino, of course, ang Tech Engineer natin si Wener Contehino, Jenny Lynn, Rico Hermoso, si Ken Sale at si Giljon Reyes. At syempre, hello din sa ating broadcast IT si JB Dominguez. Ayan, salamat po. Ang teleprompter natin, Neil Joy Abelia, ang ating writers, si Katrina Gonzalez, Jen Patrolia at Geraldine, ayan, Dowinog, ayan. At syempre, ang ating CAs, Yasmin Pantaleon, Eloisa Bolinaw at si Jacqueline Santos. At syempre, yung mga interns natin, John Lloyd Malinay, Aisen Lois Moises at si John Real Javier. At antabayanan po ninyo ang gwapong-gwapong Balitang Bayan. Ayan, programa ho ito ng ating gwapong-gwapong kilala sa Balitang Bayan, Sir Drew Nasino. Okay mga kaibigan, sa ngalan po ng ating kaagapay, Attorney Ferdy Topacio at Victory Henji, sa lahat po ng mga friendship natin na laging sumusulat at nagme-mensahe sa atin, maraming salamat din po sa inyo. At wag na wag kayong makikipag Facebook uli sa panibagong account ko. Hindi po ako yon. Baka po nangungutang sa inyo. Hindi po ako yon. O baka naman po merong hinihingi sa inyong pabor. Hindi rin po ako yon. Wala ho akong bagong account, mga kaibigan. Isa lang po ang account ko. Okay mga kaibigan, maraming salamat. Ang oras po, 12:00 ng tanghali. Yes, yes, show, Topacio. Thank you so much. Yes, yes, yo, Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo, Topacio!